Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 4 na magkakaanak patay matapos pagbabarilin sa Cotabato. Unlicensed shelter ng vlogger sa Laguna ay pinasara ng DSWD. Ekonomiya ng Pilipinas noong 2025 bumagal sa 4.4% ayon sa Philippine Statistics Authority. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, 4 na magkakaanak kabilang ng 3 menor de edad ang nasawi matapos silang pagbabarilin ng hindi pa mga tukoy na individual sa Sitio Israel, Barangay New Abra, Matalam, Cotabato noong Huwebes, January 29. Kinilala ng Matalam Municipal Police Station ang mga biktima na isang 20 anyos, 16 anyos, 12 anyos at isang 11 anyos. Habang kasulukuyang nagpapagamot sa ospital ang isang 14 anyos din nilang kamag-anak. Batay sa investigasyon, pauwi ang mga biktima matapos silang makigamit ng wifi sa kanilang kapitbahay nang bigla silang paputukan ng mga armadong suspect. Patuloy ang isinasagawang investigasyon at manhunt operation ng kapulisan upang matunto ng mga responsable sa naturang krimen. Ipinasara ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang isang hindi lisensyadong care facility sa Barangay Landayan, San Pedro, Laguna na pagmamay-ari ng vlogger na si Benji Bench TV Perillo. Sa operasyon noong January 30, natuklasan ng ahensya ang 12 kataong naninirahan sa pasilidad kabilang ang 2 menor de edad. 6 sa kanila ang inilipat sa kustodiya ng DSWD para sa agarang interbensyon, habang ang iba ay sinasailalim sa monitoring ng lokal na pamahalaan. Ayon sa DSWD, mahalaga ang regulasyon upang matiyak ang kaligtasan at karapatan ng mga benepisyaryo. Nagbigay rin ang ahensya ng teknikal na gabay sa proseso ng pagkuha ng lisensya at naglabas ng suspension order laban sa operasyon ng pasilidad hanggang ito'y makasunod sa legal na pamantayan. Bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa 4.4% noong 2025 ayon sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ito rin ang pinakamabagal na taunang paglago mula nang tumama ang pandemya sa bansa. Sa press conference ng PSA, mas mababa ang naitalang Gross Domestic Product o GDP kumpara sa 5.7% noong 2024 at mas mababa sa target ng pamahalaan na 5.5% hanggang 6.5%. Nakapagtala naman ng pinakamalaking paglago ang service sector sa 5.2% na sinundan ng agriculture, forestry and fishing sa 1.0% habang bumagsak naman sa negative 0.9% ang industry sector. Ayon sa mga economic manager, malaking nakaapekto sa mabagal na paglago ng ekonomiya ang mga nagdaang bagyo at isyu ng korupsyon sa gobyerno. Inaasahan naman ng pamahalaan na makakamit ngayong taon ang paglago sa ekonomiya sa 5% hanggang 6% GDP growth. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.